Send the light, and let its radiant beams light the world, forevermore. Let us pray that grace may everywhere abound. Send the light, and the Christ-like Spirit everywhere be found. Send the light, we will spread the everlasting light with the willing heart and hand, giving God glory evermore. We will follow His command. Send the light, the blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, and let its radiant beams light the world, forevermore. Let us not grow weary in the work of love. Send the light, let us gather jewels for a crown above. Send the light, we will spread the everlasting light with the willing heart and hand, giving God the glory evermore. We will follow His command. Send the light, the blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, and let its radiant beams light the world, forevermore. There's a call comes ringing o'er the restless waves. Send the light, there are souls to rescue, there are souls to save. Send the light, we will spread the everlasting light with the willing heart and hand, giving God the glory evermore. We will follow His command. Send the light, the blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, and let its radiant beams light the world, forevermore. We have heard the Macedonian call today. Send the light, and the golden offering at the cross we lay. Send the light, we will spread the everlasting light with the willing heart and hand, giving God glory evermore. We will follow His command. Send the light, the blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, and let its radiant beams light the world, forevermore. Let us pray that grace may everywhere abound. Send the light, and the Christ-like Spirit everywhere be found. Send the light. Good morning po at magandang umaga po sa lahat ng bawat isa po sa ating mga kapatid. At salamat po sa Panginoon for another day na binigay sa atin ng Panginoon. At welcome po sa ating pong programa. This is the Key to Success, your daily devotional partner, giving you the Word of God from Mondays to Saturdays.
At salamat po sa Panginoon na muli tayo nagsama-sama sa ating pong programa and I hope and I pray na excited na po tayo sa ating pong mga pag-aaralan sa umaga pong ito. Amen? At nais ko po lahat po ng ating live viewers sa umaga pong ito. Good morning po Nanay Teresita Morena and Nanay Lourdes. Magandang umaga po sa inyo. Ma'am Grace Bondesto, magandang umaga po. Of course, si Ma'am Tang, magandang umaga po sa inyo ma'am. Sir Jomar Arquilla, ang ating magiting na operator. And si Nanay Raquel Riños, magandang umaga po sa inyo. Aba, nagluluto na si Nanay Raquel ng kanilang almusal ang aga. Amen. At si Sir Joshua Belmonte, magandang umaga po. At salamat po sa Panginoon na meron tayong pribilehyo at pagkakataon na muli pong magsama-sama. Today is December 4. December 4 na po. Ilang araw na lang ay magpapalitan na tayo ng regalo. Amen. At yung iba ay magbibigay na rin ng mga regalo. Alright, magbabasa po tayo ng Book of Proverbs ngayon pong umaga. Proverbs chapter number 4. So please open your Bibles at hindi na tayo kakain pa ng maraming time para mas marami tayong pag-uusapan sa ating pong topic ngayon pong umaga. Proverbs chapter number 4. Please open your Bible, please. At pansamantala lang akong mawala sa ating camera. Okay, Proverbs chapter number 4, verse number 1. Hear ye children the instruction of a father, and attend to know understanding. For I give you good doctrine, forsake ye not my law. For I was my father's son, tender and only beloved in the sight of my mother. Verse 4. He taught me also and said unto me, let thine heart retain my words, keep my commandments and live. Verse 5. Get wisdom, get understanding, forget it not, neither decline from the words of my mouth. Verse 6. Forsake her not, and she shall preserve thee, love her, and she shall keep thee. Verse 7. Wisdom is the principal thing, therefore get wisdom, and with all thy getting, get understanding. Verse 8. Exalt her, and she shall promote thee. She shall bring thee to honor when thou dost embrace her. Verse 9. She shall give to thine head an ornament of grace, a crown of glory shall she deliver to thee. Verse 10. Hear, O my son, and receive my sayings, and the years of thy life shall be many. Verse 11. I have taught thee in the way of wisdom, I have led thee in right path. Verse 12. When thou goest, thy steps shall not be straitened, and when thou runnest, thou shalt not stumble. Verse 13. Take fast hold of instruction, let her not go, keep her, for she is thy life. Verse 14. Enter not into the path of the wicked, and go not in the way of evil men. Verse 15. Avoid it, pass not by it, turn from it, and pass away. Verse 16. For they sleep not except they have done mischief, and their sleep is taken away unless they cause some to fall. Verse 17. For they eat the bread of wickedness, and drink the wine of violence. Verse number 18. But the path of the just is as a shining light, that shineth more and more unto the perfect day. Verse 19. The way of the wicked is as darkness, they know not at what they stumble. Verse 20. My son, attend to my words, incline thine ear unto my sayings. Verse 21. Let them not depart from thine eyes, keep them in the midst of thine heart. Verse 22. For they are life unto those that find them, and health to all their flesh. Verse 23. Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Verse 24. Put away from thee a froward mouth, and perverse lips put far from thee. Verse 25. Let thine eyes look right on, and let thine eyelids look straight before thee. Verse 26. Ponder the path of thy feet, and let all thy ways be established. Last verse, verse 27. Turn not to the right hand, nor to the left. Remove thy foot from evil. Alright, salamat po sa pagbabasa po natin ng salita po ng Diyos. And
proceed po tayo sa ating opening prayer. Bago tayo magbukas sa panalangin, ay magandang umaga po. Kasama po natin si Ma'am Tin Westna. Amen. Magandang umaga po Ma'am Tin Westna, Sir Agaton Lagod, my father. At by the way, kanina na yung mga ladies and mothers ay umawit ng happy birthday. No? Meron tayong dalawang birthday celebrant ngayong araw o celebrator. Si Ma'am Tin Westna and si Ma'am Jacqueline Gadil. Ayan po yung ating po mga dalawang nagsi-celebrate ng kanilang kaarawan. At happy birthday po Ma'am Tin Westna and kay Sister Jacqueline. No? Dahil birthday niyo po ma'am, ay meron po kaming ipamimigay sa inyo na t-shirt na kunin niyo lang po dito pagka nag-church po kayo. No? Pero hindi po yun yung t-shirt ng New Every Morning. T-shirt po yun na pinamimigay ni Along Malapitan. Hindi po yun, biro lang po. Magandang umaga po at salamat po sa inyo pong patuloy po na nagpa-participate, Ma'am Tin West, at prayerfully na kayo po ay pagpalait ng Panginoon at bigyan pa po ng maraming birthday. Maging kay Sister Jacqueline, happy birthday. Kunin mo rin mamaya yung t-shirt mo dito, Sister Jacqueline. Meron kang libreng t-shirt galing sa programang ito. T-shirt galing kay Along Malapitan. Amen. Sige po, magbubukas na po tayo sa panalangin. Let us pray. Dakila namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po Ama sa pagbibigay niyo po sa amin ng pribilehiyo at pagkakataon na muli pong magsama-sama upang makapag-aral ng inyong mga banal na salita. Maraming salamat po Panginoon sa pribilehiyo na matututo po kami at madadagdagan po ang aming pong wisdom, ang unawa at yung mga prinsipyo Panginoon na may apply po namin sa aming pong buhay, especially po sa aming pong pamilya. Tulungan niyo po kami Panginoon na tumibay ang aming pananampalataya at manatili po kami sa katotohanan at maging masaya po kami Panginoon sa pag-apply ng inyo pong mga banal na salita Panginoon. At anuman pong bahid ng kasalanan na sumpungan niyo po sa aming puso't isipan, patawarin niyo po kami at pakalinisin niyo po kami Panginoon. Inihiling din po namin ang inyo pong pag-iingat at pangunguna Panginoon sa aming pong programa all throughout, mula po sa umpisa hanggang matapos po kami Panginoon, kayo po ang gumabay po sa amin. Panghawakan niyo din po Panginoon ang aming pong internet connection, ang aming pong ginagamit na computer at ang aming pong operator Panginoon. Bigyan niyo po ng wisdom, pangunawa at maging sa lahat po ng mga viewers po namin at ang mga gadgets na kanilang ginagamit ay panghawakan niyo rin po Panginoon. Gawin niyo rin pong stable ang aming pong internet connection at hindi po ito magkaroon ng aberya Panginoon. At salamat po sa kabutihan niyo po sa magdamag na kapahingahan, sa pag-restore ng aming kalakasan sa araw na ito. At paintulutan niyo nga po Panginoon na kami po ay makapagbigay sa inyo ng kaluguran at kasiyahan Panginoon sa pamamagitan po ng aming paglilingkod sa inyo. At anuman pong nasumpungan niyo po sa amin na kasalanan, patawarin niyo po kami, binabalik po namin lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Maraming salamat po. And then magsisimula na po tayo sa ating pong lesson at as we continue sa ating lesson number 6, no, medyo humaba-haba lang po tayo ng konti sapagkat gusto ko pong i-emphasize yung kahalagahan po ng family sapagkat lahat po tayo dito ay miyembro ng pamilya. At kung meron man kung dapat tayong pagtitibayin sa ating pong buhay, ay unang-una po talaga yung ating family because our first ministry is our family. So yan po yung dapat nating talagang pagtuunan ng pansin. Ano po? Maaring tayo man po ay busy sa ibang bagay, but yung pinaka-priority po dapat natin na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon is our family. Especially if you are a leader of your home, ikaw ay parents, no? Lalong-lalo namin pinag-uusapan natin ngayon is the duties of the parents to their children. Okay? Ngayon po, batiin ko lang po si Ma'am Pevi Lagod and din ang aking nanay at si Ma'am Michelle. Good morning po. At si Tito Jomar Panisales, magandang umaga po sa inyo, Tito Jomar. Amen. Alright, so let's continue sa ating lesson. So kahapon po, pinag-aralan po natin yung
about sa how to teach our children yung or how to build a regular habits of happiness and usefulness to our children. So pinag-aralan po natin yung kahalagahan po ng pagbibuild o pagpo-form ng habit po ng ating mga anak. Kung meron po silang dapat po na matutunan or ma-establish po sa kanila na habit, is ito po yung pagiging masayang habit at yung pagiging profitable na habit, no? So yung habit forming po mga kapatid, especially to the parents, ay hindi po yan shortcut, hindi po yan instant, no? Hindi po yan agaran, kundi meron po yung process, no? Ang pagbibuild ng habit ay constant and continuous. Yun po yung sikreto doon, yung consistency. Kapag tayo po ay may gustong makita sa ating mga anak, no, ay kinakailangan po natin ng consistency, parents. No po, kasi pagka wala tayong consistency, ay mapuputol yung momentum, hindi po natin makikita at aasahan yung inaasahan nating makita, no, sa ating mga anak. Because mapofrustrate tayo kasi iba naman yung nakikita natin sa itinuturo natin sa kanila. It's because nag-fail tayo sa tinatawag po natin na consistency. Hindi tayo naging consistent sa pagtuturo po sa kanila. And then, yan po yung masakit na katotohanan, no? Tayo bilang mga magulang, kinakailangan nating tanggapin yung katotohanan na kung bakit yung ating mga anak ay meron tayong nararamdaman sa kanila na nafo-frustrate tayo or hindi tayo nasasatisfy sa nakikita nating kamangmangan sa kanila, because sabi naman po yun ng Bible na foolishness is bound in the heart of a child, but the rod of correction shall drive it far away from him. So meron pong pamamaraan ang salita ng Diyos para mapaalis o mawala po yung foolishness po sa buhay ng ating mga anak. Ano po? Kaya nga, ang pinaka-sikreto po ng ating pong pinag-aaralan ngayon about the duties and responsibilities of the parents to their children ay yung tinatawag po natin na consistency. All in all, babagsak po tayo sa tinatawag na character. What is character? Character is consistently doing what is right. So, hindi lamang po yan sa mga kabataan. Kung gusto po natin na yung ating mga anak ay magkaroon ng character, we must set the example as a parents na maging consistent tayo sa paggawa ng tama. Para nang sa ganun ay yun din po yung ma-form or mabibuild na habit po sa kanila. Ano po? Ganun po siya kahalaga. Yun po yung kahalagahan na yung mga magulang ay meron pong salita ng Diyos. Ano po? Kung gusto po nating makakita ng isang kabataan na lalaki at magiging godly at magiging righteous or magiging maayos na mamamayan ng bansa natin, ay kinakailangan nilang makakita ng magulang na meron ding character. Okay po? So I hope na naunawaan po natin yung topic po natin about building habits. Okay? So ulitin ko ang pinakasekreto po dito ay consistency. Pag nag-fail po tayo sa pagiging consistent po natin, huwag nating aasahan na yung ating mga anak ay makukuha po nila agad yung tinuturo natin sa kanila. Okay? Kaya kinakailangan po talaga natin maging consistent parents. No? Kinakailangan po natin maging consistent. So ngayon po, under din po sa duties and responsibilities of the parent, ang sunod po na lesson po natin is children need to be taught the art of living peaceably with others, especially sa ating tahanan. Ulitin ko, yung ating pong mga anak ay kinakailangan po nilang maturuan at matutunan yung paano mamuhay ng mapayapa with others, especially sa loob ng tahanan po natin. Kinakailangan po nilang matutunan na mamuhay ng mapayapa sa ibang tao, no? Kaya nga parents, we should learn to teach them na mamuhay na hindi po dapat sila palaging nakikipag-away. Yun po yung number one. Kasi usually ang mga bata pagka hindi nila gusto yung taong kasalamuhan nila, kumbaga sa ating mga magulang, pwede nating
pwede nating i-portrait na kahit na hindi natin nagugustuhan yung ating kausap o yung ating kasama, pwede tayong mag-project na okay lang, di ba? Pero yung mga bata, hindi. Pagka hindi talaga nila gusto yung kasama nila, talagang ano yan magdi-display ng bad attitude. Kaya nga, ang mangyayari dyan, ang sunod dyan, mag-aaway po yan, makikipag-away po yan. At huwag tayong matutuwa na yung ating mga anak, mga kapatid, especially sa parents, huwag tayong matutuwa na yung ating anak magaling makipag-away. No, may mga nakikita po akong ganyan mga magulang Pag yung kanyang anak magaling makipagsuntukan o magaling makipagsabunutan parang pag kiniwento niya sa iba, yung anak ko, ano yan, hindi yan maaapi kasi grabe yan makipagsuntukan dun sa labas, walang nakakatalo diyan. Parang proud pa tayong magkwento na yung ating anak bata pa lang nakikipagbasag ulo na. 'Di ba? So hindi po kaaya-aya at hindi po maganda na patotoo sa community natin na yung ating mga anak na alam nila na pumupunta sa church or ang ating pamilya ay pumupunta sa simbahan, and yet makikitaan tayo ng tayo pa yung nangunguna o yung ating mga anak pa yung nangunguna sa kaguluhan sa community. Nakikita nila na yung anak natin nagsisimba every Sunday, every Thursday, may mga ministries pa nga yung iba. Pero pagdating sa ibang araw, doon yung anak natin sa labas, nakikipagrambulan sa labas, nakikipagsuntukan. Bakit? Hindi po nila alam paano makipagkwa tao. Or hindi nila alam paano i-deal yung mga tao hindi nila kasundo o hindi nila kauri sa madaling salita. Or sabihin, hindi ka pananampalataya or sa mga unbelievers. So parents, teach them to live peaceably with others. No? Huwag natin silang hahayaan na makikipag-away. No? Sabihin man natin na mali yung mga lalo ibang tao. Mali sila. Tayo yung tama. So patunayan natin by doing the right thing. Hindi po natin kinakailangan na pag mali yung ibang tao, magre-retaliate tayo at makikipag-away pa tayo to the point na masisira pa yung patotoo natin bilang isang Kristiyano sa mga tao. Ang prinsipyo talaga dito is yung natutunan ko po sa general ethics. No? Sabi po doon ng aming teacher sa Bible school. Pagdating po sa general ethics, sabi niya, you don't need to win the argument para masabi na ikaw yung tama. Hindi mo kinakailangan manalo sa argumento. No? O hindi mo kinakailangan patunayan na tama ka sa pamamagitan ng harsh na pamamaraan. Kundi, kung ikaw yung totoo, ikaw yung nasa tama, lalabas at lalabas yung tama. No? Lalabas at lalabas yung katotohanan. Because yung katotohanan, hindi mo yun pwedeng itago No? Kung ikaw yung nasa katotohanan, kung tayo yung nasa katotohanan, we should learn to live peaceably with others. No? So mga kapatid, bilang Kristiyano, mga kasama ko pong mga mananampalataya, sabi ko nga sa inyo, tandaan po natin, wag po natin kakalimutan na ang pinaka pangunahin sa buhay po natin bilang isang mananampalataya, lalong-lalo na sa mga unbelievers, is our testimony. No? Yung ating patotoo. Kung yung mga tao ay nakikita tayong pumupunta sa simbahan, they are expecting something different from us. No, they are expecting na mataas yung kanilang expectation sa atin. Kaya nga, 'di ba? Ewan ko sa inyo kung nakakapakinig kayo ng ganito, 'di ba? Minsan, pagka sumablay tayo bilang Kristiyano sa ating community kung saan man tayo nakatira, sasabihin sa atin ng mga tao, ganyan ba yung nagsisimba? Ganyan ba yung ugali ng mga nagsisimba sa inyo? Di ba nagsisimba ka? Di ba may Bible ka? Di ba mayroon kang church na pinupuntahan? Ganyan ba kayo sa inyo? Di ba masakit mang isipin, masakit mang tanggapin, pero yun po yung katotohanan doon kasi ang tao nag-i-expect po yan sa atin ng kaayusan. Di ba? Nag-i-expect sila sa atin na tayo yung magpapakita o magdi-display ng maganda at mabuting attitude. Especially sa panahon na meron pong pagtatalo. No? Huwag naman sanang makakita tayo ng member ng church na ito na sa tuwing merong issue sa labas ng bahay natin, tayo yung number 1 na nakikiosyoso dyan sa labas. At tayo yung number 1 na nakikipagrambulan, nakikipagdumog din tayo dun sa kahit hindi natin alam yung issue.
Ano po? At wag na wag nating gagawin po 'yon kasi nakataya po diyan yung patotoo ninyo at patotoo ng ating simbahan, of course. No, at ayaw naman nating makulaan yung church natin na, oy, yan ba yung nagsisimba sa Christian Bible Baptist Church, CBBC CSI North Caloocan Mission? You see? So damay na tuloy yung buong simbahan. So ang sinasabi ko lang po ganito po. Kinakailangan po nating turuan na yung ating mga anak ay hindi po nila makasanayan yung laging nakikipag-argue, laging nakikipaglaban. Dapat matutunan po nila na na mamuhay ng mapayapa, at mangyayari lang po 'yun kapag pag natutunan po nila yung tinatawag po natin na maintaining a good spirit. Yun po 'yun. No, hindi sabi ko nga, hindi ibig sabihin na hindi ka nakipagtalo o nakipag-away ay mali ka na. No, ang magsasabi kung sino yung tama at kung sino yung mali ay walang iba kundi ang Panginoon. No? Maaring halimbawa, yung nakikipag-argue sa atin to the extent na yung pananampalataya na po natin yung kanilang dinadamay, no? Pwede naman natin silang i-rebuke or i-correct, pero pag hindi nila tinanggap yung ating rebuke at ang ating correction, hindi na tayo after doon sa talagang ipaglalaban pa natin. Hindi naman tayo abogado para ipaglaban natin yung kaso at gusto nating ipanalo yung kaso. Ulitin ko hindi po natin kinakailangan ipanalo yung argument para masabing tama tayo. No, we should learn to live peaceably at wag nating hayaan na yung ating mga anak ay laging nakikipag-away. No? Kahit sa mga magkakapatid, no, sabihin man natin na normal po 'yun kasi ako may kapatid din naman po ako at alam ko po kung ano yung pakiramdam ng meron kang kapatid. Kaya talagang hindi po may iwasan yun, yung nag-aaway-aaway yung mga magkakapatid, yung mga nagtatalo-talo. So dapat fighting is not allowed in our home. No? Para hindi nila dadalhin yan pagdating sa labas, na kahit yung mga kaibigan na nila, kalaro na nila, aawayin pa rin nila. So tandaan po natin mga kapatid, ulitin ko, fighting is not allowed in our home. Pangalawa, yun po yung pamamaraan na para natin sila mamold, na hindi po sila yung laging nakikipag-away. Okay? Matutunan nilang mamuhay ng mapayapa. No? And then, pangalawa, they should respect the possession of other family members, including the parents, and not take what is not their own. So ito yung common cause ng ng pag-aaway-away ng bawat miyembro ng pamilya, especially yung mga magkakapatid, di ba? Yung cause ng pag-aaway-away nila pag yung isang bagay, yung gamit, no? Pagka gusto ng isa yung pag-aari ng isa, no? Tukunin, aagawin. Kaya doon nag-aaway-away, doon nagtatalo-talo yung mga anak po natin. So wag nating silang turuan natin sila na kung ano yung meron sila na gamit o na bagay, magpasalamat sila at wag silang maghangad ng gamit ng iba. No? Kung gusto nila yung gamit na yon, turuan natin silang manalangin. Ako yun po yung lagi ko pong sinasabi kay Marcos kapag siyempre bata po yun hindi po maiwasan na kapag nakakita siya ng halimbawa laruan sa ibang tao, sa ibang bata. Sabi niya, Daddy, gusto ko po noon. Bakit si ganito meron, ba't ako wala? No? So instead na ipaparamdam ko sa kanila, kasi mahirap tayo, wala tayong pera. Hindi po. Lagi ko po sinasabi sa kanya, gusto mo yung bagay na yan. Tanong ko sa'yo, nanalangin ka na ba? Pinag-pray mo na ba yan? No, kasi kung pinag-pray mo yan, at yan talaga nakita ng Panginoon na masunurin kang anak, mabait kang bata, ibibigay sa iyo ng Panginoon yan. Ang tawag dyan ay blessing. No? Kaya lagi ko siyang dinadirect sa Panginoon. Kapag meron siyang isang gustong bagay, lagi ko siyang dinadirect, mag-pray ka muna, manalangin ka muna. At gawin mo muna yung kailangan mo munang sumunod. Kasi ang pagsunod, nandiyan yung blessing. So yun lagi ko po sinasabi sa kanya para ma-mindset po yung aking anak na ang blessing hindi po galing sa akin. Hindi po galing sa kanyang nanay, kundi galing sa Panginoon. Ano po, yung matutunan nilang manalangin sa panahon na gusto nila yung isang bagay, napakalaking bagay po nun. At yun po yung paraan para maturuan natin yung ating anak na hindi po mag-aspire ng mga gamit ng ibang tao. No?
kinakailangan nilang matutunan na manalangin. At mula dun sa kanilang pananalangin at pagsunod sa salita ng Diyos, dun sila pagpapalain. Ano po? So, yun po yung pangalawang bagay. Una, wala pong pag-aaway. Dapat fighting is not allowed in our home. Pangalawa, dapat magtutunan ng ating mga anak na kung anong meron sila, magpasalamat po sila sa Panginoon. At kung meron silang gustong bagay, ipanalangin po nila sa Panginoon. Okay? Pangatlo, they should be taught to share their property. Yun. Ito po ang magandang natutunan ko po sa aking magulang. No, 4 po kami magkakapatid. At yung aking pong nanay, tuwing galing po siya sa school, lagi po siya may pasalubong po sa amin na kahit ano mga pagkain na o ano pa nang ang ginagawa po niya, yung for example, bibili siya ng apple or ng burger, sasadyain niya po yan ng isang piraso. Tapos ibibigay niya po sa akin, sabi niya, ikaw na bahalang mag-share niyan sa mga kapatid mo. Siyempre, 4 kami, 2 slice lang po yun, automatic, meron na kaming 4. No? So, halimbawa, yung apple, hatiin ko lang po yun sa 2, edi 4 na po yan. Edi hati-hati na po kami. Pero siyempre, mas malaki sa akin kasi panganay ako. Hindi po. So, tinuruan po kami na sa kung anong meron kami, dapat pantay-pantay. No? Dapat matutong mag-share sa mga magkakapatid. Kasi siyempre dapat yung mga magkakapatid hindi po dapat na yung parang yung thought ng kanya-kanya, no, yung parang hindi po dapat ganoon. Kasi sabi ko nga, dapat matutunan ng ating mga anak yung unity sa loob ng tahanan. No? Ito naman po yung sinasabi ko po sa inyong example. Hindi ko naman sinasabing kopyahin niyo talaga yung ginagawa po namin. Pero para sa akin po, dahil nga po sa ating lesson na matutunan po nila na mag-share. Hindi lang po of course sa pagkain, kundi sa mga gamit na pwede nating ibahagi. Kaya lang, iba naman yun sa pang personal hygiene. Yun naman po yung hindi pa pwedeng i-share kasi personal po yun. No, pero yung mga gamit na pwedeng ibahagi o ibigay o i-share natin, lalo sa mga magkakapatid, dapat matutunan po nila yun. Na hindi po dapat, wala dapat silang mind na dapat ako yung lamang. No? Dapat ako yung makalamang. Kung ganun po sila lahat na nag-iisip na nakakalamang, dapat sila yung nakakalamang, hindi po maganda yun. Na makalakihan po nila yun. Kasi pag nakasanayin po nila na bata pa lang sila, dapat sila yung nakakalamang hanggang paglaki na nila. No, kahit sa ibang tao gagawin na po nila yan, dapat sila yung nakakalamang. So hindi po yun maganda na attitude ng ating mga anak na pag na-build po sa kanila yun, hindi po magandang attitude po yun. Okay? Ano pa po? They should be taught to forgive and to genuinely ask forgiveness. Yun. Ito po yung maganda. Ito yung magandang attitude na dapat matutunan ng ating mga anak. They should learn to forgive and ask forgiveness. So, every time na ang ating mga anak ay nagkakamali, dapat po nilang matutunan na humingi ng sorry. No? So, yun po yung example ko na rin po ulit yung sa amin. Pero, by the way, hindi ko po ini-example yung sarili ko dahil yung parang ako lang yung makakagawa ng tama. No? Hindi po. No? Sinasabi ko lang po ito just for an illustration and para po lalo po nating maunawaan yung pinag-aaralan po natin. No? Just an illustration and just an example. Pero kung ito po ay ginagawa ninyo, napakaganda po. At least na-emphasize po ito lalo sa ating pamilya. Ano po? So pagka nagkamali, yung ating mga anak, ay matutunan po nilang humingi ng sorry. No? Dapat matutunan talaga nilang humingi ng sorry. Kaya nga every time na napapalo si Marcus, no, ano pong sinasabi ko po sa kanya? Anong kasalanan mo? O, bakit ka napalo? So, explain niya ngayon, kasi po, ganito po, yung kasalanan ko po, ganito po, hindi po ako sumunod. Okay. So, ilang yung palo sa'yo? 10 po. Okay. O. Ngayon na napalo ka, anong sasabihin mo? O. Pagkatapos mong naunawaan, may kasalanan ka, kaya ka napalo, anong sasabihin mo? Magsusorry po. Sorry po, Daddy. Di ba? So, at least, sa paraan na yun, alam niya na kapag siya may pagkakamali, matutunan po niya mag-sorry.
So ganun din po sa ating mga anak. No? Kinakailangan matutunan po nilang mag-sorry kasi tandaan natin ang ating mga anak hindi po yan perfect. No? Kaya pag sila nagkamali, lalong-lalo na sa atin, dapat nilang matutunan mag-sorry. Okay? And then, kung sila ay matututong mag-sorry, dapat matutunan din nilang magpatawad. Kapag sila naman yung nagawa ng mali ng iba, no? Dapat matutunan nilang tumanggap ng sorry. Okay? And then, next po na ating lesson, tungkol po doon sa responsibility natin sa ating mga anak. Okay? Sinabi ko nga po kanina na dapat turuan natin sila na mamuhay ng payapa. Pangalawa, children should be taught the right use of money. So ito, mahalaga po ito mga parents. Dapat matutunan po ng ating mga anak na yung tamang paggamit ng pera. Okay? Dapat matutunan po nilang gumamit ng pera. Kasi, wag nating silang hayaan na gumastos lang ng gumastos ayon sa gusto lang nila, kundi dapat nilang makita yung pangangailangan. No? Dapat matutunan nilang gumastos ng practical. Kasi ang mga anak natin, kung ano lang yung gusto makita, yun na yun. Wala na silang isip-isip kung kailangan ba talaga nila yan. Basta nagustuhan nila, bibili nila yan. Pero, kinakailangan po nilang matutunan yung tamang paggamit. At alam niyo po, isang magandang maituturo po natin sa kanila when it comes sa money. No? Unang-una, dapat nilang matutunan at ma-recognize yung Panginoon sa pera. Kung alimbawa meron silang natanggap, dapat nilang ma-recognize yung Diyos na nagbigay sa kanila noon. Okay? So kasi pag hindi nila natutunan na kilalanin yung Panginoon sa mga blessing na natatanggap nila, aariin nila yun. No, binigay sa akin 'to eh. 'Di ba? Galing 'to kay mama eh, galing 'to kay papa, galing 'to kay lalo na ngayon magdi-December magki-Christmas, 'di ba? Yung mga anak natin, pupunta tayo sa mga ninong-ninang, 'di ba? Sa mga tito-tita. Siyempre, makakatanggap ng makakatanggap ng some amount of money. Pero pag hindi natin sila naturuan na kilalanin ang Panginoon sa kung anong meron sila, 'di ba? Hindi rin po maganda 'yon. Kasi dapat ma-recognize po ng ating mga anak na ang blessing ay galing sa Panginoon. Kaya nga parents, teach them to give their tithes and offering. 'Di ba? Dapat matutunan po nila 'yan, mga magulang. Dapat sa murang edad nila makasanayan na po nila yung kanilang responsibility sa Panginoon pagdating sa pananalapi. Ano po, no? Hindi lang yung sinasabi po natin dito na dapat matutunan nila yung tamang paggamit ng kanilang pera. Ang unang-unang bagay po diyan is yung recognize God, no? Dapat ma-recognize po nila yung Panginoon. Para tingnan niyo po habang sila ay bata pa lamang makasanayan nila yung sila ay nagbibigay ng tama sa Panginoon ng 10% ng kanilang tithes at yung another 10% or higit pa na sa 10% na offering, pag yan ay nakasanayan po nila, ay paglaki nila, kahit saan po sila makarating, dala-dala po nila yung prinsipyo patungkol po sa pag-handle ng kanilang pera, na lahat ng kanilang income, lahat ng pumapasok sa kanila, i-recognize nila yung Panginoon. At remember, meron pong pangako ang Panginoon kung tayo ay Kristiyanong magulang. Alam natin kung ano yung pangako ng Panginoon doon sa mga matatapat na nagbibigay sa Panginoon. Ano po yun? Sa Malakay chapter 3 verse number 10. Bring ye all the tithes into the storehouse, that they bear me meat in my house, no? And prove me now herewith, if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing, na wala pong sukat ikalalagyan, no? Wala pong room enough to receive it. So, ibig sabihin, nandun yung blessing. Kaya nga, ang question is, parents, sa pagdating sa pananalapi, do you want your children to be blessed by God? Siyempre, gusto po natin. Kaya nga, nagsusumikap tayo para sa future po ng ating mga anak. So, isa po yun sa pamamaraan para yung ating mga anak ay pagpalain talaga ng Panginoon. Biblically, no? Biblically, God will bless them
matutunan po nilang i-handle yung kanilang pananalapi na pangunahin sa lahat, i-recognize po nila yung Diyos. Okay? Yung hindi sila basta-basta gagastos na not until na naitabi na nila yung para sa Panginoon. No? Ako po, nakita ko po yan sa church, no? Yung mga pamilya, yung mga parents. Every services, ito magandang makasanayan po natin mga parents, no? Every services, tuwing may pananambahan po tayo, huwag tayong kumuha ng sobre sa panahon na kung kailan tayo magbibigay. Ang magandang attitude po niyan, magtabi po tayo ng sobre para nang sa ganon, kapag may pumasok sa atin na income, pwede na natin yun maitabi at itabi natin, ilagay na natin sa ating envelope, and then pag during the service, ibibigay na lang po natin. No? Kasi minsan nakikita ko yung iba, pagkakuha ng sobre, tapos itatago yung sobre kasi nahihiya tayo kasi hindi na ayaw nating makita yung nilalagay natin dun sa loob ng envelope, eh. 'Di ba? So para hindi tayo mahiya, sabi ng Bible, God loveth a cheerful giver. Dapat masaya yung pagbibigay, hindi yung nahihiya. Kaya naman tayo nahihiya kasi nakatingin tayo dun sa amount, eh. So hindi po yung amount ang pinag-uusapan natin dito, kundi yung pagiging obedient natin sa Panginoon at yung pagiging faithful natin sa Panginoon. So kaya natin 'to pinag-uusapan, mga magulang, kasi ang gusto nating matutunan ng ating mga anak is para matutunan nilang gumamit ng tama ng kanilang pananalapi. At mangyayari lang po yun kung tayo bilang parents, alam natin kung ano yung pamamaraan natin, kung paano natin ito ituturo. No? Kung ituturo natin ito sa pamamagitan ng pag-apply po natin. So ang sabi ko nga, magandang gawin po natin. Hindi ko po ito sinasabi na ito talaga yung gagawin ninyo, pero mas maganda na kung gagawin po natin ito, andun yung excitement natin, andun yung eagerness natin. Pagka nakasanayan po natin ito, masaya yung pagbibigay natin sa Panginoon. Makikita yan ng ating mga anak. Si Papa, si Mama, kahit na wala na kaming ganito, pero pagka oras ng offering, masayang nagbibigay sa Panginoon. No? Pag yan ay natutunan ng ating mga anak, sinasabi ko po sa inyo, hindi po pwedeng hindi kayo pagpalain ng Panginoon. Kasi nandiyan yung promise ng Panginoon, nandiyan yung pangako ng Panginoon, eh. 'Di ba? At hindi lang po yung bubuksan ng Panginoon yung windows of heaven para ibuhos yung pagpapala. Kundi andun yung pangako ng Panginoon that sasawayin ng Panginoon yung devourer ng kabuhayan natin. Kung ano man yung source of income natin, sasawayin ng Panginoon yung mga hindrances. Kaya ibubuhos talaga ng Panginoon yung blessing. Okay? So I hope na nakikita niyo po yung kagandahan ng pinag-aaralan po natin. Although ang direction po ng ating topic is yung pagiging parents po natin sa ating mga anak, yung responsibility po natin sa ating mga anak. Pero maganda rin po kasi magpa-profit din po tayo dito, eh. Pangunahin po tayo, kasi tayo ang tuturo mga magulang. No? So pagka natutunan nating i-honor yung Panginoon sa lahat ng aspeto ng ating pananalapi, makukuha at ma-adapt din po yan ng ating mga anak. So ulitin ko, suggestion lang naman po ito, pero kung magagawa po natin, mas maganda po. No, during the services, pag may pananambahan po tayo dito, kuha tayo ng ating offering envelope, and then pag may pumasok sa atin na income, doon na natin kaagad ilagay. No, para hindi na tayo matetempt na magastos. Kasi pagka nagastos natin yung ibang yung 90% o yung 80%, may tendency na magagastos pa po natin yung para sa Panginoon, eh. No, pero pag may envelope na tayo, nakatabi na yan, automatic yan. Pagka natanggap natin, itatabi na natin para pagdating ng service, maibibigay natin cheerfully. Ay napakagandang example po niyan sa ating mga anak. No, parents, no? So I hope nakikita niyo po mga magulang yung kagandahan ng pinag-uusapan natin. Hindi po ito hindi po natin ito ginagawa dahil lang sa primarily yung ating mga anak ay nakatingin sa atin. Kundi syempre, responsibility natin to sa Panginoon. Bonus na lang kapag yung ating mga anak ay natutunan nila mula sa atin. Natutunan nila ito mula po sa atin. Okay? So teach our children to use the money rightfully. Dapat matutunan po nila yan. Okay? Dapat matutunan nilang yung pangunahin. Pangalawa, dapat matutunan po nila na mag-spend wisely. Ibig sabihin, kinakailangan
kagaya po nating mga magulang kung paano tayo nag-iisip ng practical pagdating sa paggastos, ganun din naman yung ating mga anak. Huwag natin silang hayaan na gumastos ng gumastos ayon sa gusto lang nila. Dapat matutunan nila na yan ba'y kailangan? No. Yan ba'y kailangan? Pagka halimbawa gusto nilang bumili ng laruan o ng damit o ng sapatos, ang tanong, yan ba'y kailangan? No. Kung may nagagamit pa naman, ako yun sa mga magulang, ako naranasan ko po yan eh. Ang gagawin ng mga magulang natin dati, ang gagawin nila mama at papa, bibili po yan sila ng malaking sapatos. No? Para yung malaking sapatos ko na yan, ilang taon ko yung magagamit. Pero yung sapatos na nabibili nila yung talagang matibay, talagang halos kahit ipang preno mo yan sa bike, hindi masisira agad-agad. No? Malaki yung size para habang lumalaki ka, yun yung magagamit mo for many years. No? Ibig sabihin talagang practical. Hindi yung bili ng bili na wala naman sa budget. Dapat matutunan ng ating mga anak po yun. Hindi yung, lalo na ngayon, uso yung mga Shopee na yan. No? Dapat matutunan po ng ating mga anak to spend wisely. Yan ba ay rightful na pagkakagastusan o meron pang mas mahalaga na paglalaan ng iyong pera? Okay? Pangalawa, they should learn to save money. No? Dapat matutunan nilang magtabi. Hindi lang yung puro gastos ng gastos, hindi lang puro labas ng pera, kundi matutunan din po nila na mag-save ng meron sila. No? Yung alam niyo maganda yung ginagawa ng mga parents nung araw. Ewan ko kung may mga gumagawa pa niyan sa inyo. Yung meron kayong piggy bank. No? Maganda po yung paraan para magturo sa ating mga anak na magtabi. No? Na kahit pa barya-barya lang diyan, no? Masaya rin yung nagtatabi tayo ng ng mga coins, no? So yun po yung maganda, no? And then lastly, sa ating pong pagtatapos ng lesson natin ngayon, pero meron pa po tayong kasunod po diyan sa yung responsibility natin bilang magulang. So lastly, dito po sa lesson po natin ngayon, children need to have time with their parents. Ayun, ito yung pinakamahalaga. Okay? Mga magulang, kinakailangan nating turuan yung ating mga anak to spend time with us. Okay? They need to learn to spend time with us, parents. Yung mga anak natin, kinakailangan natin silang maturuan na maglaan sila ng panahon para po sa atin. Kasi ganito po yan eh. Hindi po natin pwedeng ikatwiran na busy tayo sa trabaho or marami tayong ginagawa kaya wala na tayong time sa ating mga anak. Okay? Wag po natin gagawing dahilan o reason yung pagka-busy natin o yung trabaho natin para hindi natin bigyan ng panahon yung ating mga anak. Kasi kung merong mang reason kung bakit tayo nagtatrabaho, para naman po talaga sa ating mga anak di ba parents? Di ba? Kaya tayo nagsusumikap sa pagtatrabaho, kaya tayo nagpupuyat, kaya tayo nagsasakripisyo sa maraming bagay. It's because para sa ating mga anak. Di ba? Para sa ating mga anak, kaya yung iba sa atin talagang ginagawang araw yung gabi sa pagtatrabaho. Kasi gusto nating masecure yung future ng ating mga anak. So, yaman na lang din naman na yung ating ginagawa ay para sa ating mga anak. Hindi lang po puro trabaho. Kailangan po ng ating mga anak ng ating panahon. Okay? Parents, kailangan po ng ating mga anak ng ating panahon, ng time. No? They should learn to have time with their parents. Kaya nga napakaganda yung programa ng church po natin. Ano po yung programa ng church po natin para mapagbuklod-buklod yung bawat miyembro ng pamilya? Meron po tayong tinatawag na family time with God. You see? Napakaganda po na meron tayong oras na ilalaan na uupo yung bawat miyembro ng pamilya at mag-uusap-usap
na yung tatay nandiyan dyan, yung nanay nandiyan dyan, yung mga anak nandiyan dyan, at ano pong pinag-uusapan? Hindi po yung buhay ng kanilang kapitbahay. Hindi po si Aling Bebang na yung kanyang asawa, inaaway niya tuwing gabi. No? Hindi po nila pinag-uusapan yung kapitbahay nila. Hindi po nila pinag-uusapan yung kasiraan ng ibang tao, kundi kaya sila nagsasama-sama dahil ang pinag-uusapan po nila ay salita po ng Diyos. You see? Kaya napakaganda meron na tayong programang susundan. Susundan na lang po natin, i-adapt na lang po natin yung programa na inilalagay ng Panginoon sa ating simbahan upang yung ating pamilya ay makip natin. Alam niyo po, ang hirap, sa totoo lang ngayon sa panahon ngayon, ang hirap na pong pagtipunin ng pamilya. Ang hirap ng buuhin. Bakit? Kasi dahil nga sa sinasabi natin pagka-busy natin at saka yung pagkakanya-kanya natin dahil lalo na ngayon ang pinaka nagpapahiwalay sa bawat miyembro ng pamilya is yung gadgets. Magkakasama lang talaga sa loob ng tahanan. Magkakasama nga naman. Ando doon nakaupo sa sala lahat. Pero may kanya-kanyang cellphone na hawak. Di ba? May kanya-kanyang cellphone na hawak. Hindi na sila nag-uusap. Yun ang nakakalungkot po doon eh. Kahit sa hapagkainan, wala nang usap-usap. Dahil sinong kausap? Andun sa cellphone. Andun sa messenger. Andun sa Facebook. You see? Nakakalungkot po yun. Kaya parents, kinakailangan nating gawan po ng paraan. Kung ito po ay nakikita niyo po sa inyo pong mga anak at sa ating pamilya na wala ng time sa isa't isa dahilan sa pagkabisi, kabahan po tayo mga magulang. No? Kasi pag wala tayong time sa ating mga anak, tandaan po natin, ang diablo maraming time para sa ating mga anak. Sa panahon na hindi natin sila kinakausap, ang diablo nangungusap sa kanila. Mabuti sana kung lagi sila nakaharap sa Biblia, sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, ang Panginoon ang nangungusap sa kanila. Diba? Pero kung wala silang time sa Panginoon, sa salita ng Diyos, palagay po natin, sino po ang nangungusap sa ating mga anak. Kaya parents, no, kinakailangan mag-set tayo talaga seriously ng time para sa ating mga anak. Kaya nga, sinasabi ko nga sa inyo, napakahalaga ng family time with God. No, yung family time with God na yan, ginagawa po natin yung programa sa church natin na yung devotion na pinapadala ng ating mahal na pastor na si Pastor Hil Laurena, ginagawa natin yan na para tipunin yung ating mga anak at yung mga magulang ay magtuturo ng salita ng Diyos. Ang kagandahan nga nun, ituturo natin, inaralan ni pastor Babasahin na lang natin, uunawain na lang natin, and then i-explain natin sa ating mga anak, and then yung application. Di ba? Kaya napakaganda po ng programa ng church po natin kasi ang pinagtitibay natin dito talaga yung pamilya. You see? No, we are family-centered church, mga kapatid. At lagi po tayo dito, after po natin dito, sa anumang uri ng relasyon, hindi natin dito after yung pagkakahiwa-hiwalay o yung discord. Lagi tayo dito after sa reconciliation. No, pagbubuklod talaga, pagtitibayin natin yung ating pamilya. Huwag nating hahayaan na yung ating pamilya ay magwatak-watak dahilan sa kawalan ng panahon. Yan ang nakakalungkot po doon. No? Kristiyano po tayo. No? We are Christians. And we should live our family in a Christian way. Kinakailangan matutunan ng ating pamilya na sa panahon na dapat tayo nag-uusap-usap, ang pinag-uusapan natin ay salita po ng Diyos. No? Salita po ng Diyos. At yung ating mga anak, pag yan ay nakalakihan po nila, imagine niyo po, yung ating mga anak sa murang edad nila na nakikita nila na kahit gaano kabisi yung kanilang mga magulang, at the end of the day or bago magsimula ang araw, no, depende po sa inyo kasi kayo po ang nakakaalam ng schedule ninyo. Ang sinasabi ko po sa inyo, ang sinasabi ko po ngayon, ayon sa ito naman po talaga yung nararapat. Magkaroon tayo ng specific time. No? Magkaroon tayo ng specific time. Mag-set tayo ng time seriously na sa panahon na ito titipunin niyo ang bawat miyembro ng pamilya at mag-uusap-usap kayo tungkol sa salita ng Diyos. Ako naabutan ko po yan Yung panahon po namin na 1990s, mga batang 90s kung tawagin. Every 6 o'clock ng gabi,
yung mga yung mga pamilya ay nagsasama-sama sa sala. Nag-uusap-usap, wala pa pong cellphone nung araw, no? Wala pa pong cellphone nung araw. Basta nag-uusap lang, doon lang, nagbabanding, no? Na may time pa may time pa po talagang magbanding nung araw. No? Pero ngayon iba na yung banding ng mga magulang sa anak eh. Ano na, cellphone na. Ano nang banding nila? Nag-ML sila mag-ama, mag-ina. Pambihirang banding yan. No? Paano mabibuild yung relationship ng inyong mga membro ng pamilya kung ang pinagkakasunduan nyo ay kalokohan? So, hindi nyo po mabibuild sa kanila yung spirituality kung tayo ay nakikipag-mingle sa kanila sa hindi naman magandang bagay. You see? So, parents, it's time to wake up, mga kapatid, mga magulang. It's time to wake up kung ano ba yung gusto nating mangyari sa ating mga anak, sa ating pamilya. Ngayon, kung sinasabi natin na ginawa ko naman po ang lahat, hindi pa rin sila maniwala sa akin. So, kung hindi pa natin ginagawa talaga, yung sinasabi po dito, yung lesson natin, ibig sabihin, hindi pa natin ginagawa lahat. No? So, halimbawa, wala pa talaga sa miyembro ng pamilya natin gumagawa ng ganito. Tayo, ngayon sa mga live viewers po natin, yung mga nanonood po ngayon, kayo po na nanonood po ngayon, simulan po natin. Kayo po mismo ang magsimula. Whether kayo man po yung wife, or kayo man po ay husband, o kayo man po ay anak, kayo po yung magsimula ng family time with God sa loob ng tahanan. Maging consistent tayo sa bagay na ito. Sabihin ko nga, busy man tayo, marami man tayong ginagawa, pero napakahalaga na nagsama-sama yung bawat miyembro ng pamilya at ang pinag-uusapan ay yung issue ng pamilya at issue sa salita ng Diyos. Okay? Sa paraan na yan, ay mabibuild hindi po yung ating mga anak, kundi tayo po mismo bilang bawat miyembro ng pamilya ay mabibuild yung pong relationship. Mapapansin niyo po yan. Magiging close po kayo at sa bawat panahon na mag-held kayo ng family time, sa umpisa, struggle po yan eh. Mahirap sa umpisa. Pero pagka yan ay nakasanayan ninyo, naging habit na po ninyo, na-form na po sa inyo yung habit na nagsasama-sama kayo, umuupo kayo at nag-uusap-usap kayo tungkol sa salita ng Diyos, sa darating na panahon, magiging exciting, magiging masaya na po yung ating mga anak. Sa panahon na nagsasama-sama po yung bawat miyembro ng pamilya. Alright? And I hope and I do believe na naging blessing ang salita ng Diyos sa umaga pong ito. No? Sa lesson po natin ngayong araw. All about the duties and responsibilities of the parents to their children. So bukas po maaring pwede na po natin itong tapusin. No, meron pa po tayong itatalakayin po sa lesson po na ito, no? Pero I hope na ngayon po umaga ay meron po tayong napulot, meron tayong natutunan patungkol sa parenting. So ito po hindi po porke ako po yung nagsasalita dito at sinasabi ko po ito dahilan sa perfect na akong magulang o ako yung tama, no? Hindi po. Kaya po, nagkataon lamang po na ako po yung nandito at binigyan po ng pribilehiyo ng Panginoon na maging pagpapala po sa inyo, no? Pero ang sinasabi ko po, ito po lahat, subject po tayo dito lahat. Kasama po ako dito. No? So may mga punto na pinag-aralan po natin dito kanina na hindi rin po ako consistent. Pero sa biyaya ng Panginoon, yamang pinag-uusapan lang din naman po natin ito, ay sama-sama po tayong lalago sa biyaya ng Panginoon. Amen? No, sama-sama po tayong matututo, sama-sama po tayong mag-a-apply ng salita ng Diyos at eventually makikita natin yung blessing sa pamilya po natin. Wala naman po siguro sa atin dito na nag-iisip na ikasisira ng ating pamilya, kundi nandun tayo palagi sa ikakaayos ng ating pamilya. Amen? So I hope na meron tayong natutunan about duties and responsibilities of the parents and their children. So spend time with God. Okay? Ano yung napag-aralan natin? Una, dapat yung matutunan ng ating mga anak to live peaceably with others. Pangalawa, dapat matutunan ng ating mga anak to spend money in the right way. No? Pangatlo, matutunan ng ating mga anak to spend time with us as their parents. Alright, so I hope na maliwanag po yung ating pong napag-aralan sa umagang ito all about
duties and responsibilities of the parents to their children. So bukas po maaaring tatapusin na po natin yung mga tatalakayin po natin, and then sa susunod sa Monday, ano namang araw ngayon? Saturday na pala ngayon. Sa Monday po, maaaring last day na po natin ng duties and responsibilities ng parents sa ating mga anak. Okay? So sa susunod na araw, mag-open na po tayo ng panibagong lesson. Amen. I hope na nag-enjoy po tayo sa ating pong pinag-aralan. At bago tayo magwakas, nais ko lang pong batiin lahat po ng ating pong mga live viewers. Good morning po, and thank you for watching po, Nanay Teresita Morena and Nanay Lourdes Vista. Magandang umaga po sa inyo. And thank you for watching, Ma'am Grace Bondeso. Thank you for watching po. And of course, ang ating pong mahal na pastor's wife, si Ma'am Tang. Thank you for watching po. Sir Jomar Orquilla, thank you for watching. Nanay Raquel Riños, thank you for watching po. Sir Joshua, thank you for watching. Ma'am Tinwesna, thank you for watching, and happy birthday po. Sana yung mabusog mo kami. Amen. So, thank you for watching po. Sir Agaton Lagod, ang aking gwapong tatay. Mahalang bahid niyan. Alright, kasama din po natin si Ma'am Pevi Lagod, si Ma'am Michelle, ang aking nanay, si Ma'am Pevi, si Ma'am Michelle, yung nanay po ni Roslyn. Yan. Sir Jomar Panisales, good morning po. Thank you for watching. At Ma'am Lian Bubier, amen. Thank you for watching, Ma'am Lian, in Puerto. At kay Sir Dong, magandang umaga po sa inyo. Sir Marlon Bondesto, good morning po, and thank you for watching. Ayun, may mga humahabol. Thank you for watching po, Sir Jay. Kasama po natin ngayon si Sir Jay. Christopher James Lonto, thank you for watching, sir. Reviewin niyo na lang po mamaya yung pinag-aralan po natin. And then, kasama din po natin, of course, ang humabol, si Sir Raymond Parafina. Amen. Good morning po. Alright, maraming salamat po. At dito po nagwawakas yung ating pong programa. Closing prayer na po tayo. Let's pray po. Dakila namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa natapos po namin na pag-aaral sa umagang ito. Thank you po, Panginoon, sa pagre-remind po sa amin bilang mga magulang ang kahalagahan po ng pagtuturo sa aming mga anak. At dawa na ito po mga bagay na ito ay ma-enjoy po namin, Panginoon. Hindi po ito maging burdensome po sa amin. Bagkos bilang mga magulang ay makita po namin na ito pong perform ng aming pong duties and responsibilities sa aming mga anak ay napakasayang bagay, Panginoon, na i-perform, Panginoon. Salamat po sa bawat isa na narito, Panginoon, sa aming pong virtual program. Salamat po sa mga patuloy po na nagsusuporta at nagsusubaybay sa inyo pong gawain, Panginoon, at patuloy niyo po silang ingatan at pagpalain, Panginoon. At i-bless niyo din po ang araw na ito ng preparation po namin sa pananambahan po bukas. Bigyan niyo po kami ng kagalakan sa aming puso, Panginoon, sa paglilingkod sa inyo, at magligtas kayo ng maraming kaluluwa sa araw na ito. Bigyan niyo po kami ng magandang resulta ng aming po mga gagawin sa paghahanda po namin, Panginoon, sa aming Sunday worship service sa araw po ng bukas. At sa pagtatapos po namin ng aming lesson ay i-retain niyo po ito sa aming puso't isipan, at sa inyo pong biyaya ay may-apply po namin ito sa aming pong buhay at sa aming pong pamilya, Panginoon. Please bless our family and our home. Keep us in the right spirit, Panginoon, at patuloy po, Panginoon, bigyan kami ng harmony sa loob ng tahanan po namin. Salamat po muli. At kung meron man po kayong bahid ng kasalanan na sumpungan sa aming puso't isipan, patawarin niyo po kami, O Diyos, at lahat po ng kapurihan at pasasalamat ay muli po namin ibinabalik sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po. And once again, this is the Key to Success, your daily devotional partner, giving you the Word of God from Mondays to Saturdays, 6 a.m. to 7 a.m. Maraming salamat po. God bless us all and stay safe. We love you po. I care not today what the morrow may bring, if shadow or sunshine or rain. The Lord I know ruleth o'er everything, and all of my worry is vain. Live
living by faith, yes, living by faith in Jesus above, in Jesus above, trusting, confiding in His great love, yes, in His great love. From all harm safe, in His sheltering arm, His sheltering arm. I'm living by faith, and feel no alarm, Though tempests may blow and the storm clouds arise, obscuring the brightness of life, I'm never alarmed at the overcast skies. The Master looks on at the strife. Living by faith, yes, living by faith in Jesus above, in Jesus above, trusting, confiding in His great love, yes, in His great love. From all harm safe, in His sheltering arm, His sheltering arm. I'm living by faith, and feel no alarm, I know that He safely will carry me through